Hey guys, this is Trin and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ita-test out natin itong super affordable concealer and primer. I think alam niyo naman na, base sa title. Pero yes, tignan natin how this will perform on my oily skin. I-wear test ko rin siya for 10 hours. So, without further ado, let's proceed to the video. Okay, so I have here two products from Pretty Secret. It's their Perfect Prep Oil Control Pore Minimizer Primer and their Perfect Fresh Creamy Liquid Concealer. So, unahin na natin tong primer. Isa-isahin natin yung claims niya. This has ultralight formula, smooth and soft velvet finish, and lessens the appearance of pores and mattifies the skin. So, tignan natin later kung totoo ba yung claims niya. Is this silicone or water-based? Base dito sa ingredients list, silicone-based siya. Marami siyang mga cone-cone dun sa ingredients list niya. Oil content, wala. Wala akong nakikitang oil sa ingredients list niya. Here, I'll flash the ingredients list for you guys para din ma-check nyo. Pause nyo na lang. May SPF ba tong primer na to? Ang sagot ay wala rin. Wala po siyang SPF. Buksan na natin, tapos check natin yung fragrance. Inform ko na rin kayo agad na merong nakalagay na fragrance sa ingredients list niya. Not sure lang kung anong amoy. So, check natin. Hindi ako magaling mag-describe ng scent, pero smells like vanilla na may pagka-chocolatey na ewan. Basta ganun. Hindi siya sobrang sweet scent. More like mild vanilla, parang ganun. Ayan yung consistency niya since silicone-based siya. Pag hinawakan ko, parang siyang thick na gel. So, since ito-test out din natin today yung concealer, itong side lang ng face ko na to yung lalagyan ko ng primer, tapos dito wala. Para makita natin yung longevity niya and oil control throughout the day. Di din ako naglagay ng kahit anong product sa face ko today, like toner, moisturizer, or sunscreen para ma-test out natin yung product. So, apply ko na siya. I don't know if you can see it, pero meron akong pores dito. Ayan, sa part na yun ng nose ko. Tignan natin kung mafe-fill in niya ba yan. Pagka-apply ko pa lang, na-feel ko na yung texture niya. Same siya sa usual texture ng mga primers na silicone-based. Like yung from Maybelline na, yung baby skin ba yun? Yung nasa blue na packaging. Tapos, yung sa Quick Effects na primer. Ganon din yung texture. Same sila lahat. Upon checking, I can say na totoo yung claim niya na pore filling siya. Yun nga lang, hindi niya kayang i-fill in pag malalim na talaga yung pores. Parang somehow, nababawasan niya lang yung appearance. Apply na natin siya sa ibang parts pa ng face ko. Okay, so ayan. Tapos na ako maglagay ng primer dito sa side ng face ko na to. So, isa-isahin na natin yung kanyang claims. Ultralight formula, very true. Parang wala akong nilagay sa face. As in, wala akong maramdaman. Kahit igan-ganon ko. Wala akong maramdaman. Smooth and soft velvet finish. True. Smooth naman talaga. As in, silicone yung finish niya, pero hindi siya sticky. Talagang tinitingnan ko dito sa mirror, sa gilid ko. Tsaka dun sa mirror sa harap ko. And then, dito sa baba, yes, na smoothen out niya nga talaga yung skin ko. Ready na siya for base makeup. Ganun. Lessens the appearance of pores and mattifies the skin. True. It did lessen the appearance of pores. Ulitin ko lang, hindi niya completely na fill in, pero na-lessen niya. So, true yung claim na yun. Mattifies the skin, be the judge. Para sa akin, yes. Kasi itong part ng skin ko na to matte. Hindi ko alam kung makikita niyo sa camera. Pero ayan siya. Ito yung side na may primer. And ito yung side na wala. Nakikita niyo yung dewiness dito. Ayan. Dito sa kabila wala. Ayan o. As in, wala kang makikitang shine. Ito sa kabila yung walang primer. Ayan o. Dito pa lang kita na yung dewiness. So, totoo yung claim niya na it mattifies the skin. Now, let's proceed to the concealer. Two shades yung available dito sa concealer nila and kinuha ko itong darkest shade nila kasi feeling ko sobrang light na sa akin nung sumunod na shade. So, let's try this out. Smooth and buildable coverage. Covers blemishes and imperfections. Glides and blends seamlessly. Tapos, ingredients niya with vitamin E and salicylic acid. So, if hindi nyo alam, salicylic acid is an ingredient na kayang mag-penetrate deep into your pores. Nakakatanggal siya ng blackheads and very good siya for oily and acne-prone skin. Okay siya. May skincare benefit yung concealer. Pero again, this is makeup, so we shouldn't really expect na may magawa siya sa skin natin. But yeah, added benefit naman talaga yung skincare ingredient na yun. Silicone or water-based. Dito sa ingredients list niya, nakalagay top 1 yung water. So, may water content siya.
But at the same time, meron siyang silicone. So, I'd say this is hybrid. Does this have oil content? Wala. Wala akong makitang oil sa ingredients list niya. But I'll pop the ingredients list here for you to check. Pause nyo na lang ulit yung screen. So, I think it's worthy to add na medyo, as in medyo lang naman, sensitive yung skin ko sa vitamin E. So, we'll have to see if magbe-breakout ba ako dito. Pero hopefully hindi. Kasi super mura nito. Please. Please make this work. Okay, so does this have SPF? Wala. Which is good kasi usually yung mga products na may SPF, base products na may SPF, they tend to have flashback and ayaw natin yun. Lalo na kapag pa-party ka. Tapos flash photography yung mga pictures mo. Very unflattering ng flashback. So fragrance. Meron siyang fragrance sa ingredients list. Yes. Inaamoy ko. Amoy ano siya? Amoy Spanish bread. Ang bango! Parang ang sarap nguyain. Consistency niya, very creamy siya. Madaling i-blend. Ayan o. Nakita niyo naman, di ba? Mabilis siyang nag-spread out sa skin ko. Feeling ko mag-work sa akin tong shade na to. Okay, so swatch muna natin siya. Dito sa side ng face ko na to. Let's blend out. Feeling ko medyo yellow lang siya sa akin. Ay, pero medyo hindi naman. Feeling ko okay lang. Ayan yung swatch ko. Check natin later if mag-oxidize siya. Unahin na natin tong blemish na to. Tignan natin if makukover niya ng one dot lang. Ganyan. So, let's try to blend her out. What? Makita niyo, diba? Makita niyo yun. Tinitignan ko dito, I don't know if sa primer lang ba siya. Nag-set siya as matte. So, isunod natin tong under eyes. Para makita natin kung mag-crease siya. If napanood niyo yung review ko ng strokes, nakita niyo doon na problem ko talaga yung creasing sa under eyes. Hindi din ako nag-color corrector para makita natin yung coverage niya. Ay, dapat pala hindi ko muna ito nilagyan, no? Wait, burahin natin. Para makita niyo kung anong itsura niya with and without concealer. Okay, so hindi pa ako kontento. Try natin dagdagan. May Spanish bread talaga siya. Ang sarap niya kainin. Okay, so base sa application na nakita natin, I'd say the coverage is medium. Let's try to build it up later. Pero as of now, ayan siya. So kung medyo malalala yung dark circles nyo like me, ngayon pa lang sinasabi ko na kakailanganin nyo ng color corrector. Kasi ayan o. As in may hint of gray, very obvious pa rin siya. Tapusin ko na dito sa kabila. Hindi ko nalalagyan ng another layer dito. So, dito, 2 layers yung in-apply natin. Take note, parehas naman silang walang primer kasi hindi naman ako naglalagay ng primer sa under eyes. So, this side has 2 layers of concealer. This side has 1 lang. So, tignan natin later kung makaka-affect ba siya sa creasing kapag madami masyado yung product na nilagay or nilayer natin. Okay, so ayan siya. As you can see, yung face ko is very red, diba? So, tignan natin sa part na to kung conceal niya ba yung redness sa face ko. Alam niyo, super lightweight niya. As in, parang wala akong nilagay sa skin. Pero the coverage is there. Nakita niyo naman, diba? Medyo nawala na talaga yung redness. Try natin siya here. So, sobrang lightweight niya. I think pwede ko talaga siya gamitin sa, sa face. Kuha na ako na ibang brush. Not gonna lie. Okay siya. Nakita nyo naman, di ba? So, hindi na ako masyadong magko-conceal sa outer perimeters of my face kasi para natural shadow pa din yung mabigay niya. Ito, hatiin natin. Lagyan ko din dito sa baba. Alam nyo, kahit ganito kadami yung ilagay nyo, hindi siya heavy sa face. Mamaya ko na kayo i-zoom in ng sobra para makita nyo yung texture. Compare natin yung texture ng merong primer dun sa side na wala. Okay, so yan. 1 layer lang. Ayan, nakikita nyo super red yan, diba? Try natin. May dry patches pa ako dyan, pero zoom in ko kayo later. Ayan, nakikita nyo, naka-zoom in yung coverage. Okay siya. Let's try to cover this up. Dabbing motion lang. Alam nyo, hindi pa ako nagsasawsaw ulit. Yung product na nakuha ko kanina, ayun pa rin siya ngayon.
Hindi ko pa dinip ulit yung concealer. Nakaganyan lang ako. I'll say na very tipid siya gamitin. Yan. So, that's how it looks like. Yes, medium coverage nga siya kasi nagpipick through pa rin yung mga discoloration. Pero, if gusto nyo lang naman yung natural finish, I think this is perfect for you. Okay, so since ito, nag-set na talaga siya ng bongga, tignan natin kung mabibuild natin yung coverage pa. So, ito na lang din yung gamitin kong brush. Parang hindi siya ma-build up. Pero, isa pa. Gamitin ko lang ulit tong concealer brush na to. Gawin ko yung technique na ginagawa ko palagi. Sides lang i-blend ko nang may dragging motion. Tapos yung sa blemishes, dab-dab lang. Feeling ko tama na yung 3 layers para ma-test out natin yung coverage niya. Definitely hindi siya full. Pero I'm not so sure if ginamitan natin ng color corrector yan kung mako-cover niya ba. Pero I think yes. Pag na-cancel out yung pagka-dark niya. Kasi nakita niyo naman kanina, diba? Super dark niya talaga. Pero looking at the camera right now, sobrang decent ng coverage niya. As in, ito medyo ano lang to. Try natin. Medyo mild lang tong discoloration dito. Tingnan natin kung mako-conceal niya. Try natin yung technique na ipaset muna natin siya bago natin i-blend. So, ganyan. Habang hinihintay natin na mag-set yan, tignan muna natin yung dry patches dito sa gilid ng nose ko. So, ayan siya. Ayan yung texture ng skin ko up close. Yung dry patches ko dito, tignan natin. Hindi ko makita sa viewfinder kasi malabo yung mata ko. Pero, hindi siya nagsettle sa dry patches ko. Alam nyo, tinitignan ko dito ngayon sa salamin. Sa side na may primer and sa side na wala, parehas silang matte. Parang wala silang pinagkaiba. Yun lang, dito sa side na to, syempre mas hindi visible yung pores. Feeling ko nag-set na tong concealer na to, so blend na natin siya. Yes. Same lang. Nagpipick through pa rin siya. So, definitely medium coverage siya. Pakita ko sa inyo how my skin looks like. So, ayan yung texture niya sa skin ko. As of now, wala naman ako nakikitang cakiness. Wala pa ako nakikitang creasing, wala pang noticeable, anything. Dry ba siyang tingnan sa under eyes ko? Hindi naman. Actually, para siyang powder na nakapatong sa skin mo. Ganun yung itsura niya sa skin ko right now. May shine dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero shiny naman kasi talaga yung ilong. This is the side with primer. And then, this is the side without primer. So, tinitingnan ko yung finish niya. Ito sa face ko. For me, soft matte finish siya. Kasi hindi ko alam kung nakikita niyo sa camera, pero ayan. Medyo may glow pa rin yung... Medyo nagpipeek through pa rin yung pagka-luminous ng skin ko underneath. So, soft matte to matte finish siya. Talaga. Tignan natin kung mag-crease yung lids ko later. Okay, so basahin natin ulit yung claims niya. Smooth and buildable coverage. Very true. Buildable siya, pero yun nga, hanggang medium coverage lang siya. Covers blemishes and imperfections. True din. Nakita niyo naman kanina, red na red yung face ko. Glides and blends seamlessly. Yes, totoo din siya. Nakita niyo naman kung gaano kadali siyang i-blend. So, ayan siya. Tingnan natin kung nag-oxidize ba siya. Does it oxidize? Let's find out. Ito yung sinwatch ko kanina. Ito yung swatch ko now. Okay. Yes. Nag-oxidize siya. Napansin ko na ang bilis burahin sa skin nung concealer. Kasi naka-isang swipe pa lang ako. Nakuha ko na agad siya, even yung nag-dry. Ayun o, diba? Nakita nyo? As in, wala na siya agad. So, hindi ko alam kung okay ba yung longevity nito, kung magla-last ba siya. Pero kasi hindi ako magpa-powder para ma-test out nga natin kung gaano siya katagal magmamat. And tingnan natin yung primer, kung alin yung side ng face ko yung mas mag-oil up. So, ayan, let's do a flashback test. Okay, so flash ko na lang dito sa screen. Kung may flashback ba siya. Parang may white cast
sa dito sa side ng face ko na to. Pero nothing serious naman. Hindi naman siya pangit tignan. Alam niyo, tinitignan ko dito sa picture, parang pumantay siya sa leeg ko. So this is how my skin looks like. So, as usual, lagay lang ako ng lip product. Hindi na ako magsaset ng face. Tapos, balikan ko na lang kayo later for updates. Skin update. This is how my skin looks like after 3 hours. So, it's currently 12:30 or 12:34 to be exact. And, natapos ako mag-makeup kanina 9 PM. Tapos, after nun, ayun, after nun, lumabas ako ulit kasi bumili ako ng food. Nagmotor ako. So, ito yung skin ko ngayon. Coverage is still there. However, ito, since parang na-rub off siya kanina nung helmet, medyo nawala na yung coverage niya. Creasing dito sa side na 1 layer lang. Sobrang konti lang ng creasing. Pero ito, since nilayer natin to, 2 layers of concealer. Ayan. Nakikita nyo, nagsettle na siya dun sa lines ko sa ilalim ng eyes. Pero coverage still there. Actually, ang ganda ng glow ng mukha ko. After 3 hours. Dewy siya tignan, pero hindi siya oily na parang off. Parang andumi, ganun. Ito siya up close. In terms of oil control, parang wala akong makitang difference dito sa side na walang primer. Tsaka dun sa meron. Halos same amount lang sila ng oil na na-produce. So, pagdating sa oil control, hindi ko masabi na okay talaga yung primer. Pero, okay siya magpa-smoothen ng skin kasi talaga namang hindi ganun ka-obvious yung pores ko dito sa side na may primer compared dun sa wala. Pero nga, if oil control yung habol nyo, hindi ko masabi na okay tong primer na to. Ayan, so for settling, ito medyo nawala yung product dito sa may parang folds ko sa my nose. Pero tignan nyo naman yung sa dry patches, hindi sobrang obvious. Hindi siya nag-cling ng malala dun sa dry patches ko, which is good. Cakiness, hindi siya nag-cake na sobrang pangit tignan sa skin. Yung normal lang na, alam mong ilang oras mo nang suot yung makeup. Ganun lang siya. Pero yung pangit na cakiness, wala akong makita. So, hindi muna ako magbablot. Hindi ko muna alisin yung oils sa face ko. Para makita natin mamaya. 4 hours or 6 hours, tingnan natin kung ano na magiging itsura ko, kung magiging dugyutin ba yun or okay naman. Pero so far, ayan itsura ko ngayon. Diba? Ang fresh niya lang tingnan. Parang hindi ako stressed sa life. Ganun. So, update ko kayo later. Skin update, time check. It's currently, I think, 3:40 AM na. Wait, may cellphone pala ako. Yes, and 3:41 na. And this is how my base looks like. Di pa ako nag-blot kanina. It's 6 hours after ko siya in-apply. In terms of oil control, medyo hindi siya okay. Kasi nakikita nyo naman, buong face ko, oily na. Hindi na siya dewy, as in oily na talaga siya. Pero ayan. Hindi naman siya sobrang nag-cake. As in, hindi naman. Sa creasing, ayun lang. Dito sa side na 2 layer yung concealer, definitely nag-crease siya. Ito, dahil nga, again, 1 layer lang nilagay natin. Sobrang onte. Pero yes, it does crease. Tapos ito, medyo nag-settle na siya dun sa gilid ng nose ko, which is understandable naman. Kasi hindi natin siya sinet with powder or anything. So, try ko mag-blot using a tissue lang. Tignan natin kung matatanggal ba, gagalaw ba yung base. So, ganyan lang. Yan. Ayun yung na-absorb niya. Yes, may konting transfer. Hindi pala konti. Talagang transfer pala siya. Lalo na dun sa part na na-touch ng fingers ko yung tissue. Ganyan. So, try pa natin. Ganyan lang. Parang hindi niya naman natanggal yung base. Pero, tignan din natin. Wait, saan yung salamin ko? No, hindi niya naman natanggal. Base sa nakikita ko dito sa salamin. Ito, try natin. Let it absorb. Yan. Ito yung naging transfer niya.
Dito sa part na to, parang medyo naging visible na yung redness. Yan, after ko mag-blot using tissue, medyo naging visible na sa akin yung pag-cake niya. So, ayan siya. Pero sa personal, feeling ko kung well-hydrated naman yung skin nyo and nag-skin prep kayo, hindi nyo naman masyadong magiging problem. Ito sa noo ko talagang oily na siya, as you can see. Pero, so far, okay naman. For 149 pesos na concealer, okay naman yung performance niya. Ayun yung coverage dito talagang pawala na siya. Although may cancellation pa rin na naganap kasi hindi pa siya sobrang red. Kasi diba bago ko in-apply ng concealer kanina sobrang red niya. Tapos dito sa lids, nag-crease siya. Pero sobrang unti lang ng creasing. Compared sa iba kong na-try na products. Kuha ko ng brush. Tapos tingnan natin kung pwede siyang i-retouch. Kung possible siyang i-retouch. Ito, i-blend natin yan ng brush. Wait lang. Tignan natin kung pag ni-retouch natin siya, matatanggal ba yung coverage. Natanggal ba? Be the judge. Pero feeling ko yes. Kasi parang medyo maitim na yung, ayan o. Yung part ng face ko na to. Yung sa under eyes. Sa part na nag-crease, parang wala na siyang coverage. Parang maitim na siya. Pero usually, nagsisettle dito yung makeup dito sa part ng face ko na to. Pero ngayon, hindi naman siya nagsettle. Dito sa kabila, wala rin. Ayan. Try natin tong medyo nag-cake dito. Kung pag binled natin siya, matatanggal ba yung makeup? Okay, so surprisingly, it did blend well. Okay naman siya. Hindi natanggal yung makeup. As in, parang katulad pa rin siya nung freshly applied kanina. Yun lang yung dito sa may part na to. Talagang nag-peek through na yung redness. Okay, so sa part na to, ayan, nakita nyo, nag-move na talaga yung makeup. Kasi nung ginalaw ko siya ng brush, naging visible na yung sa dry patches. Ayan. Ayan, ito, try natin tong part na to. Okay, so ngayon na 6 hours ko na siyang suot. Thoughts ko, okay naman yung concealer in terms of coverage. Yun nga lang, pag medyo heavy yung gusto mo i-cover, wag mo nang asahan to dahil buildable siya, pero maximum na yung medium coverage. Nakita niyo naman kanina na medyo nagpipeek through pa din. Tapos, in terms of oil control, medyo tagilid tayo dun. So, I suggest, if ito yung concealer na gusto nyo, and ito lang yung concealer na accessible para sa inyo, gamit kayo ng powder na subok nyo na magaling yung oil control. Kahit primer, wag na. Basta yung powder nyo or yung setting spray nyo, okay sa oil control, mag-work siya. So far, yun lang naman yung thoughts ko. Balikan ko kayo later for the final check-in. Hey guys! Last skin update and it's already... Guess what? Yes, 9:55 AM na. Almost 10 AM. So, ibig sabihin nun, 13 hours na sa face ko itong makeup na to. Dapat ang last update ko is 7 AM. Kaso nakatulog ako. And ngayon lang ako nagising. So, sumobra tayo ng 3 oras. So, ayun nga, in total, I have been wearing this makeup for 13 hours now. Huwag tularan, huwag kayo matutulog ng may makeup, please. Pero yun, I think okay yun kasi mas malalaman natin kung magbe-breakout ba ako dito sa products na to. Kasi, di ba, na-mention ko sa unang part ng video, medyo sensitive ako sa vitamin E. And, yung ano pala nila, nakalimutan ko i-mention, yung primer, meron siyang wax, which is potentially a pore clogging ingredient. Pero sana, hopefully, wag naman kasi wala na akong active pimples. Ito na, zoom in na natin para makita na natin ang nangyari sa aking face. Okay, so halata naman talagang very oily na ang aking mukha. 7 hours na since the last time na nag-blot ako. And, ayan ang itsura niya. Coverage, walang nagbago, ganun pa din. Cancelled out pa rin yung redness, pero yun nga, kita na yung blemish. Sa noo, ganun pa din naman. Parang hindi naman masyadong natanggal yung base. Talagang nag-oil up lang ng bongga. Sa under eyes, hindi na masyadong nag-settle. Diba? Sabi ko nga kanina, parang medyo natanggal yung concealer sa under eyes. Nag-retouch tayo. So, baka that's why. Wala na rin masyado naging build up dun sa creases. Although, meron pa rin naman, pero hindi na kasing lala nung talagang una. Sige, yung nose, ganun pa din naman. Wala nang nag-settle sa lines ko, although nagpipeek through na yung redness. Here, so may mga dry patches.
Yes, wala nang nagsettle sa dry patches, as you can see. So, may baba. Ayan. So, may baba, hindi naman sobrang obvious ng pagka-cake niyan, di ba? So, lapit ko lang yung skin ko sa inyo para ma-observe nyo. Ayan. So, after blotting, ito yung naging transfer ng makeup sa face ko. Okay, so here are my final thoughts. Yung primer, totoo naman yung claim niya na it mattifies and smoothens out the skin. Pero yung mattifying effect niya is sa umpisa lang siya kasi in the long run. Nakita nyo naman kung gaano ako nag-oil up. As in, same na same lang yung pagka-oily nitong side ng face ko na may primer. Doon sa side na wala. I have to say na hindi ganun ka-effective yung oil control niya. Pero if gusto niyo talaga ng smoothening primer na makakapagpalesa ng appearance ng pores nyo and medyo makakapag-smoothen out ng texture ng skin nyo before makeup, definitely get the Pretty Secret one kasi super mura niya at 199 pesos. Ngayon sa concealer naman, super na-meet niya rin yung expectations ko kasi for 149 pesos, you get 12.5 ml of the product and ganito yung itsura niya after 13 hours sa skin, as in nakita niyo naman. Still wouldn't beat my OG concealers, pero for everyday use, like may errands ka lang, sagitan ka lang lalabas, or a-attend ka lang ng classes, like 2 classes lang sa isang araw, super okay talaga ng concealer na yun. Imagine 149 pesos lang. And very accessible sila. You can buy it on Shopee, which I did. I link na lang below kung saan ko siya nabili. Pwede din naman sa Watsons kayo bumili. Available siya sa lahat ng Watsons stores nationwide. Thanks to Danilyn, my good friend. Dahil sa kanya, na-discover ko tong brand na to. Sin lagi ko nakikita to sa Watsons, pero never sumagi sa isip ko na itry siya. Not until sinabi sa akin ni Danilyn na okay nga daw yung concealer. And by the way, she mentioned na she has dry skin and super okay daw sa kanya tong concealer na to. So, if you have dry skin, then most probably mag-work sa inyo itong Pretty Secret na concealer and primer. So, yun lang. If nagustuhan nyo itong video na to and nakatulong sa inyo itong video na to, then please subscribe to my channel if you haven't yet and click the notification bell beside the subscribe button para ma-notify kayo every time mag-upload ako ng panibagong video. Yun lang. See you on my next videos. Bye!